Welcome sa aking YouTube channel, Boy Patatas. Ay, oops. So ayun, ito ang aming unang vlog ngayong gabing ito. At welcome po sa aking channel, Boy Patatas. At siya nga pala, ito nga pala si Sir Job. Yan. So ngayon kami ay magbabahagi ng aming mga naging karanasan about sa mga paranormal, no. Yun yung ako naranasan ko yung sa mall na pinagtrabahuan ko dati. At si Sir Job naman ay ano ba yung ibabahagi mo ngayon, Sir? Yung kumuwi na multo sa barangay. So ayun po, no. So simulan po natin ngayon. At yun. Umpisa na natin. Ayun, bago tayo magsimula, ano bang mga ano, Sir? Ano bang mga pwede mong i-share na talagang yung talagang nakakatakot? As in talagang Panindig. Balahibo ba? Oo. Sa pambalibo yan? Sa hopot ba yan? oops. Ay, sorry. Medyo ano yun, Sir, medyo Balahibo nga. Mga panindig, balahibo yun, Sir. Siyempre, lahat naman tayo may mga ganyang experience. Mhm. At siyempre, hindi rin madaling maunawaan o maintindihan ng mga bagay na yun. Bagaman pwedeng guni-guni lang or mga dumaan lang, pero hindi siya hindi siya isang katangisip lang talaga na pwede kong may kwento. Kumbaga nangyari talaga to based on my experience nung ako'y yun nga, makabataan, lagi tayong gala, lagi tayong laro ng laro, at inaabot kami dito ng halos gabi na, mga 10 to 12 lang, tambay, yun, gutom ang tiyan. Gutom, buhaw, Siyempre. pagod. Mga panahon yun eh. Panahong yun, walang inisip, kundi magsaya lang, maglaro-laro. And then, isang araw, kami ay napatambay ng mga kaibigan ko. Kasama ko nga si Boy Patatas. At doon kami may isang bahay doon sa San Antonio na kung saan abandonado na tong bahay na to. At may katabi itong barangay. Yung barangay na ito, lagi po itong may pinaglalamayan, may pinagbuburulan, kung saan ito po yung barangay. At ito na nga ang nangyari. Napakabilis ang mga pangyayari. Yung barangay na ito, sarado po yung bintana dahil wala nakaschedule na tanod. Basta sarado po ito. At ang nakapagtataka po dito, yung jealousy po ay sarado, ay may kumakaway sa akin at gumaganito. So may senyas po sa akin. Hindi ko malilimutan ang itsura nitong nilalang na to. Wala siyang mukha. Kumbaga isang maliwanag lang talaga siya, pero may itim. Ang naalala ko lang is dalawang itim na mata. Ang nakapagtataka po dito, Nakatakot nga yun. yun nga po, hindi ko naman baka dala lang ng gutom, dahil gutom na rin kami noon eh. Walang ibang makain kundi mga bochoks karton lang eh, tsaka tong mga wala kamatayang mga chippy, cornic eh, no. Pero okay na po yun, pantawid gutom na rin po ito. Pero yun ang pinaka magandang para sa akin, yun ang pinakamagandang naging part ng buhay. Yung adventure ba ng mga kabataan natin, no? So, yun nga, tingin ko, Sir, hindi kaya hallucinations lang yun? O baka minsan, di ba, pagpagod tayo, kasi ako, sa akin, hindi ako basta nako-convince kung unless nakita ko talaga ng paningin ko, no? Pero ikaw, Sir, sa tingin mo, ano yung
yung part na yun na nakita mo ngayon? Hindi ko masabing hallucination. Hindi rin kami lasing at nag-inom ng gabing yon. Bagaman gutom, pero imposible nga ano eh. Ang hallucination kasi base sa pagkakaalam ko, lipas ng gutom mo bago sama-sama na yun eh. Yung hallucinate eh. Kumbaga, it's either hallucination ko sa drugs, sa gamot, or sa alak. Pero wala eh. Basta ako, parang alam ko sa sarili ko na sa kondisyon pa ako nung araw na yun. Ang nakapagtataka po dito, based on sa nakita ko nilalang na to, ako lang po ang tinatawag at kinakawayan nito. Siguro, kung daw ikakamali, mga 10 kami nun, kasama ko, ang mga kaibigan ko, 10 kami nun, medyo malayo ang anggulo. Siguro, sabihin na natin is, ang distance namin nung barangay na yon at sa pinagtatambay namin is mga, sabihin natin, 10 yarda. O metro. Metro, no? Yung mula doon sa barangay na to at doon sa tinatambay namin, halos matatanaw naman talaga yung jealousy. Yun ata yung sinasabi mo sa akin nun eh, na may kumakaway sa'yo doon sa barangay. Yun ba yun? Yun yung Saan bang, ano yun sir, sa San Antonio? Sa may Sanchez Street ata yun, no? Basta sa pagitan siya ng sa pagitan siya ng Esniculas Oo, Nicolas at Street. Sanchez Dito may sa Cavite City. So, yun sir, sa iyo naman, sa iyong palagay, no? Nung naranasan mo ba yun, doon ka ba naniwala na mayroong entities o multo? marahil O noon pa man, naniniwala ka na talaga na naniniwala ako gawa Meron. ng siguro dala ng mga nasabi-sabi at yung mga napapanood ko dumagdag ngayon at yun talagang na-experience ko pa. Naniwala ako, lalong ako yung, ito pinakamatindi po sa lahat sa part na to is ako lang yung kinakawayan at lahat ng kaibigan kong nandoon ay hindi nila nakikita yung nilalang yun. Oo nga, kasi ako di ko napapansin yun eh. Laro lang tayo ng laro nun eh. Pero nung panahon kasing yun, parang busy yata tayo. Busy sa panahon na hindi ko alam kung anong nilalaro natin or jamming tayo. Hindi ko na maalala nun, pero yung nilalang na yun. Yun ang hindi mo malimutan. Yun talaga. Yun ang hindi mo Sa lahat natin, sa lahat ng taong nandoon, ang nakapagtataka, ako lang yung pinakawayan at tinatawag nung nilalang na yun. Ako lang yung nandoon. So bale, naisip ko, baka naman may tao nga sa loob ng barangay. Pero napakalab. Imposibleng patay ang ilaw ng barangay na yon para sa ganong. Naisip ko pa nga, baka lang is yung may tao sa loob at naka-cellphone. May cellphone, yung liwanag niya. Pangalawang naisip ko, baka naman yung poste, yung reflection. Pero hindi talaga. Hindi kaya ng poste na mag-reflect doon sa jealousy para gumawa ng ganong event or ganong pangyayari, ganong senaryo, di ba? Hindi, para sa akin kasi, posible sir na magkaroon kasi di ba yung salamin makakapag-reflect eh. Pwede. Oo. Makakapag-reflect kung tayo, yung mata natin is titingin. Magkakaroon talaga ng pagano yun. Pwedeng tumagos yung ilaw nun. Pero, nakapagtataka, dun sa mismong motion o sa paggalaw ng nilalang na to, gumaganon sa akin. Ako, ang tinatawag niya, syempre sa takot ko, ninervous na rin ako nun, hindi naman ako lumapit sa kanya, dun sa entity na to, dun sa nilalang na ito. So bale, ilang taon ang lumipas pa, naalala ko po, dun sa bahay na to, ay may kaibigan ako noon dati. Ang pangalan niya po, Aris ang pangalan niya. Late ko na po nalaman doon sa naging kaibigan ko na rin po, ay namatay na po pala itong taong to. Dati ko siya nakakalaro, mga pogpag, mga Batang 90s eh. Batang basta po, mga 90s tautauhan.
mga card games. Basta po, Bahay-bahayan. siya po ay napaka... Ay, iba palang laro yun, sir. Sorry. Basta po, yun, magaling siyang... Lagi ko siya kalaban basta pag may mga usong mga laro, Jolin, Pongpag. Sa bahay kasi nila po, lagi kami pinapatuloy nila. Doon kami naglalaro sa bahay nila. Kasi sila po ay may-ari din ng peryahan dito sa PN. Marami silang pwesto dito. Ang nakakalungkot po dito, yung namatay po siya. Based on sa kwento po ng kaibigan ko, sa tuhod po raw sa tuhod. Siya po ay nagkasakit sa tuhod, nabulok ang tuhod niya. At doon na po, wala na akong alam sa pagkakalam sa kanya. Pero yun nga po, nagkakaroon po ng nagkamto pa sa akin sa isipan ko. Baka siya po yun. Yung nilalang na yun. So, sir, nauna bang namatay yun? Nauna na namatay. Doon din sa lugar na Before yun? doon yung bahay nila. Yung barangay na yon, yung bahay na nanonood, yun pa rin yung bahay, hindi na bago. Ito po ngayon, kung one time po ay subukan namin mag-explore, ang problema nga lang po, yung barangay pong ito, dahil nasa kalye siya, ay natanggal na siya. Okay. Kaya wala na po tayong magiging proof na nandun pa po yung barangay. Hindi, siguro sa second part ng video, i-explore natin, papakita natin sa kanila yung pinaka-location. So, ang naalala ko kasi doon, ang bubong noon is paharap, tapos jealous yung bintana. So, parang ngayon na naiisip ko na mas mahaba kasi yung bubong nung barangay ko. May cover ang bubong kaya imposibleng Nakaganon kasi yun ito yung bubong, ito yung pinaka-jealousy. So, kung tatama nga naman yung liwanag ng street light mula sa jealousy, maaaring sa baba, okay, may makuhang reflection. Pero yung galon kasing buo, medyo, yun lang, medyo napapaisip ako. Tsaka malabong gumalaw ang ilaw nang hindi ginagalawang poste. So, kasi diba? Kung malabo ikaw ang yun. holder, mag-hold ng ilaw, gagalaw yon. Tsaka nakalock yung barangay hall Kasi pag walang duty, di ba? Halos nakalock yung... Nakalock talaga. Tsaka nakasara yung jealousy nung time na yun Yun ang naaalala ko kasi way Sarado back. ang jealousy no. Way back in 2006, kakagraduate lang din namin. Okay. High school days namin. So bale, madalas kami maglaro doon, pero nakapagtataka. First time ko talaga na ma-experience na nakakita talaga ako based on yun nga sa ng ganong ano. Sa ngayon naman, okay naman. Hindi ko na inaalala. Magaman lumipas na siya. Yun lang po. Okay. So, okay din pala yung sir, na-experience mo, no? Ikaw, baka may bagay ka naman. Sakali naman. Ako naman meron. Pero, marami. Pero itong isang to, medyo talagang medyo tawag dito, masasabi kong nahihirapan akong isipin siya kasi sa sobrang sobrang ayoko na maalala yung nangyari. Kasi nung dati nagtatrabaho ako sa sa mall sa Imus. Ngayon yung nagtatrabaho ako sa Imus, bale ang pinaka shifting namin doon is around 2 PM to 10 PM. So pasara ang mall ng 10 PM nung time na yun. Ngayon di ko na alam kung ano oras yung pinaka sarado ng mall din o baka ganun din. So yun, dati kasi akong maintenance doon. Siyempre sir, mga nag-electrical, nagpa-plumbing, mga carpenter, kung ano-ano. So sa madaling sabi, nung nagtatrabaho na kami doon, inassign ako sa CCTV area. Ngayon, yung nandun ako sa CCTV, siyempre makikita mo yung monitor, yung mga nagpapasok na pumapasok ng mga tao at lumalabas. So nung yung... Teka lang, dito sa pagsaro ka ng nakapwesto ka sa CCTV, obligado ka ba doon kung may mga mangyaring hindi maganda? Ikaw ba ay ka doon, yung may mga shoplifter incident, or pwede ka bang ka ba doon, tatawag ka sa radyo sa mga guard? Actually may radio kami. Ang tanda ko pa nga yun, yung may frequency kami na para lang sa mga maintenance at frequency para sa mga guard. Ngayon, sa madaling sabi nga sir, kung may mga nagsha-shoplift, nire-report namin yun sa mga security personnel na nandun doon.
Ngayon, balik tayo sa kwento, yung gabing ang yun. Mga around, di ko malilimutan yung 9:50 PM na yun eh. Ngayon, nakaupo ako sa pinaka-mesa noon, nandun yung camera that time. Actually, sira pa nga yung isang CCTV sa baba eh. So, ang kita lang yung sa banyo. Ngayon, ano nangyari? Tinitingnan sa ko yung... pagkakalala ko dyan, sa CR dyan, dalawa. Oh, di ba kasi Halos dati, di ba, nagtrabaho ka rin Halos sa area yun eh. dikit magkatabi ang CR ng babae at lalaki. Mhm. Pero okay ang CR doon, napakabang po, malinis, maayos. Oo, maayos naman. Maayos ang mall dun kasi masisipag yung mga talagang housekeeping dun eh. At saka, syempre, talagang andun yung hard work nila eh. So yun nga sir, no, sa madaling sabi nga, nung nandoon na ako, nagmo-monitor ako ng mga tao. Kasi kaya kami tumutok doon, may nangyari kasi nung una, na yung yung babae, estudyante yun eh. Nag-iwan siya ng kahon ng iPhone sa lababo. Ngayon, may naglinis. Sa akala nung pinaka-janitress, babae yun sir, janitress. Akala niya yung phone na yun, cellphone talaga. Akala niya may phone sa loob. Yun ang eksaktong salita, no? So ngayon, nung kinuha niya yun, ang bigat. Bigat daw. Ngayon, dahil sobrang bigat, na-curious siya. Alam mo naman, ang mga kagaya natin din Pilipino, di ba? Minsan curious. Kasi ang isip naman nung janitress, nung kinausap ko, i-report daw niya doon sa supervisor namin na meron ng ganun na may naiwan na phone para i-claim nga kung sakali may mag-announce doon na may nawawalang phone. So madaling sabi sir, nung binuksan niya, na-shock siya. Kasi yung laman ng pahon, pitos. Oh, yun. Ano yun sir, baby pa, kitang-kita namin yung saya nga kasi bawal na picturean eh. Liit lang sir, ganyan lang. Matugo yun. Ganun lang yung pitos. Ang liit nga ng mata niya, hindi ko malimutan doon, may umbilical cord na buo na sir. Tapos na lang po sa sangguna. Kaya kami, sir, inassign kami dun na mag-monitor ng tao. Ngayon, nung nagmo-monitor na nga kami, tanda ko pa yun, umiinom pa ako ng kape nun eh. Ngayon, hindi na ako makainom ng kape dahil nga nahihirapan akong huminga sa acid reflux. Kailangan mo kong mag-Gaviscon. Gaviscon, baka naman. Oo nga, no? Gaviscon, baka naman. Wow! Kahit mga 2 pakete lang mga sir, ma'am. So yun nga, nung balik tayo sa kwento, nung na-assign ako doon, nasa akin pa yung susi nung lahat ng mga engine room, yung pinaka-generator, genset, mga panel board ng electrical, pati yung mga susi ng ng pintuan, ng banyo. Ngayon may nakita ako sa CCTV yung pumasok, babae. Ang itsura ng babae, hindi kahabaan ng buhok. Maikli lang ang buhok niya na hindi naman siya katangkaran, hindi lang. Pumasok siya. Yung sampa nga yung pinto eh. Sa CR yan. Oo, sa CR. Ewan ko lang ngayon kung may CCTV footage pa yung mall noon. Ay, wala na. Kasi sana nga makausap ko sila nang makita ko yung pinaka-footage. Pero sa tingin ko parang malabo na eh. Automatic, delete. Gawa ng pinaka-maximum by 30 days. Hindi ko alam eh. Parang tingin ko ganun nga ata. Kasi dati nag-ano rin po ako, barangay Tanod. 15 days lang po talaga yung kayang masave ng record na doon bago automatic delete na rin po ito. Yun nga. So, nangyari sir, pumasok siya. Ngayon, ganito yun, nainom ako ng kape. Pag baba ako ng kape, pumasok. Nagradyo ngayon yung security. Sabi niya, sir, may pumasok. Sabi niya ganun. Ngayon, nagtataka ako, bakit nagraradyo? Kaya normal lang naman, di ba, na may nagsisiya sa mall, CR. Pero yung gabi kasi yun, 9:50 na, pasara na ang mall. So ang isip ko nun, baka meron pang mga, di ba, pag may nabiyahe, yung nakiki-CR, baka pwede naman pong maki-CR, ganun ang nasa isip ko eh. Pwedeng customer pa rin siya, gawa ng, Pwede rin. Sa pagkakalam ko po, 10 PM kasi halos lahat pasarado na eh. Oo. Pwede nating masabi is empleyado pa yun, pwede naman pagkamali. As normal days lang naman, di ba? Wala namang mag-iisip ng baka may ganyang mga mali siya, di ba? Or mga ganyang phenomenon ba? Kasi nga, ang isip ko pa nga sir, is estudyante. Kasi yung mall na yun, may school. Marami, may school doon. May school doon. Ngayon, yun eh, ang pagkakatanda ko pa hanggang ngayon, yung merong parang Montano Hall yun eh, na malawak. Tapos may tatawid ka, may school doon. Kasi nga, may nahuli rin yung guard ng mga estudyanteng nagsa-something dun sa mga, damuhan-damuhan dun eh. Ganda pala dyan. Kaya nga gusto ko tumambay dun eh, dahil nadami ko nakikitang kagila-gilalas. Kaya pa, sana all ka na lang. Sana all. So yun nga, akala ko talaga sa estudyante.
Ngayon, yung ano ko, yung isa kong kasamang maintenance din na magiging shifting niya is 10 to 6. Katabi ko siya. Ano yun ang tawag ko pa nga sa'yo, mayor. May kung ganun. Di katabi ko siya. Nung magkatabi kami, sabi ko, ba't kaya nag-radyo yung security? Yung pala, kaya nag-radyo yung security, bawal na pala magpapasok. Ay, okay. Baka may cut-off din sila. Meron, May oo. cut-off lang. Bawal na talaga. So ngayon, hindi siya lumalabas dun sa pinakabanyo. At ang nagtaka ako, yung isang janitor na maglilinis sana doon para bago sila umuwi, malinis yung area, hindi niya mabuksan yung pinto. Hindi niya mabuksan. Ngayon ang ginawa ko, nakikiramdam ako kasi kung kaya naman solusyonan ng mga housekeeping, nandun lang ako, nagmo-monitor lang ako. Pero kasi nung binubuksan na nila ay na talagang mabukas, diradyo na ako ng security. Sabi niya, boss, punta ka na dito. Sabi niya Teka ganun. lang, tanong ko lang. Yung pagpasok ba ng babae, sinarado niya? Yung mismong pinaka-main door ng ano? Yung, di ba, doorknob? Oo. Kitang-kita mo talaga pumasok siya. Tapos nilak niya yung pinto. Pinakang pinto. Talagang. Nilak niya talaga. Ngayon, yung dumating na yung lalaki na, yung housekeeping, hindi ko na lang papangalanan, bukas siya ng bukas. Halos nga, halos itulak niya ng by force talagang yung pinto eh. Ang inisip naman niya, kung masisira yun, pagagalitan kami ng manager. Oo, hindi. Tanong ko lang, wala ba siyang yung susi para buksan? Wala, nasa amin lahat eh. Kasi nga, ang authorized doon na may susi noon, mga maintenance staff, kami. Pero Mostly sa akin hindi iniiwan. Hindi niyo siya binigay agad dahil parang emergency ba siya? Hindi kayo naging aware? Baka may something na doon. Yun nga eh. Yun ang susunod ko kwento, sir. Ngayon, nung pinagmamasdan ko siya at nagpapanis siya doon, ang iisip ko, baka yung babae magsusuicide. Kasi, hindi natin masasabi. Maaring hindi nga siguro mag-suicide yung babae o baka nandoon lang sa loob. O na-stuck siya sa banyo. Imposible na yung na-stuck ka eh. Baka Pero hindi kaya may LBM siya, kaya matagal siyang CR, kaya kailangan tayo ng mag-store ko siya doon. Siguro nga, no? Pero iba talaga, sir eh. Iba na. Parang ano ka lang, masama ang kutob mo na. Masama yun ang tamang term. Masama yung kutob ko. Nung bumaba na ako ng hagdan, may hagdanan yun, pababa. Pagbaba ako doon, dala ko yung susi. Kinatok ko yun. Itaw ba dyan? Sabi kong ganun. Ang katabi ko noon, 2 janitress, 1 guard, ako. Ngayon, nung kinakatok ko, may tao ba dyan? May nagsalita, 4 kami nakarinig, meron. Ngayon, ang ginawa namin, ma'am, hindi na po pwede kasi magsasara na po yung mall, hindi na po pwede kayo mag-overstay dito. Wala nang sumasagot, pre. Doon ako nagpanik. Baka ang iniisip ko, may gagawing hindi maganda sa loob. So, ang ginawa nga namin, sinira namin yung pinaka-doorknob. Sinira. Ano yan, ang purpose ng susing hindi nyo ba doon dadala? Yung susi dapat na pambukas doon? Yun, bubuksan nga sana namin yung susi eh. Ngayon, yung sinususi namin, ayaw magsusi. Ayaw rin. Ayaw. Hindi rin naman yun. Kaya ang ginawa ngayon namin, kumuha kami ng pantanggal nun. Di ba meron yung parang mahaba na manipis na screwdriver yun na pa letter L eh. Parang Allen wrench ang dating niya eh. Pinindot ko yung pinakabutas ng doorknob yun, tapos natanggal. Punersa nyo na. Oo. Para Hindi naman. pa nga nangyari, hindi pa nga rin nasira eh. Kaya nga ang ginawa, minartilyo namin, kaya biyak yun eh, laki ng biyak ng pinto. Ngayon nung sinilip ko yung butas ng pinto, sinilip ko maigi, sabi ko wala naman tao, sabi ko ganun. Tapos yun na, nung tinulak na nga namin, dahil bukas na nga eh. Siyempre kinakabahan ako, baka mamaya may something na crime doon eh. Baka... Oo, Tama hindi naman. kasi ako basta napasok pag alam kong ganong alanganin eh. So ngayon, nung wala na kami marinig, binuksan namin. Lahat ng lahat ng pinaka cubicle ba tawag doon pag naihi yung mga tao, binuksan namin lahat yun. Walang tao, sir. Tapos yung pinaka-kisame, wala namang andamyo. Imposible naman na sa taas, sir, nung ang taas ng bintana nung pinaka-CR eh. Wala rin kisame doon para pagtaguan din. Wala, sir. So bali, nangyari is, pagpasok mo, wala talaga. Wala talaga, sir. Walang Ngayon yung mga kasamahan kong security, housekeeping, tsaka janitor, nagtakbuhan. Ang naiwan dun kami. Ngayon, kinakausap ko ngayon yung yung kapalitan ko na pre-report mo to. Kasi alang-alang na lang ako nga din dun sa insidente ito nangyari. Alang-alang sa'yo, baka mamaya sabihin ng manager natin, hindi natin alam na baka mamaya sabihin, nagsira tayo ng gamit ko. Baka akala nila lasing kayo. Oo, baka sabihin, lasing o kung ano pa man, di ba? So yun, nireport nga kinabukasan. At yun, nakita nga namin doon sa CCTV yun. Pati nga manager namin namangha dun. Pero nakita ba siya yung nilalang na yan is, nakita ba siya simula ng pagpasok niya sa mall? Napansin ba siya? Doon siya pinabili mo? sa hapon, na kasi ni-review yun eh.
Yung hapon, mostly puro estudyante. Saka tao talaga. Pero yung nakita ko namin yun, hindi siya ganun katao. Para siyang ano eh, yung, alam mo yung parang mausok kang, pero may image ka ng tao. Bibig siya. Oo, so pumasok nga siya doon. At nagtataka ako na nalock niya, nakaya niyang ilak yung pinto. Paano siyang, ano, no? Ito nga nakapagtataka dyan, paano yung nakakahawak sila ng mga bagay, samantalang is, kung sasabihin natin multo is, dapat ano na sila, kumbaga invisible eh. Invisible sila dahil hindi nga natin sila nakikita, pero nagpakita sila sa mga gusto nila pakitaan. Pero ang pinagtataka natin dito, paano silang nakahawak ng gamit para man lang doon sa bagay niyo. At isa pa, narinig nila na nagsalita upang mag-improve nila na talagang may tao. Pero syempre, bilang panicking na sila at overthink na rin sila, baka naman may gawing masama tong tao na to. At babae ba? Babae ang Babae, sa image, image no? eh. Yung that time, di ba sabi ko nga kanina, hindi ako basta naniniwala sa multo eh. Kasi nga sa akin, to see is to believe. Pero nung nakita ko yun, actually, hindi pa nga ako naniwala eh. Parang ang nasa isip ko lang nun, parang mga 2 to 3% pa lang akong may ganung ano eh. May ganung pag-iisip na siguro nga there's something beyond life. Hindi ko alam. So yun nga yung pinaka malupit na na-experience ko dun eh. Tapos nga yung ni-review nga yun eh. Magmula hapon, 2 PM yun, naalala ko ni-review namin ng 2 PM, 4 PM. Sunod-sunod yun, pero oras yun. Hanggang umabot nga doon sa gabing yun. Wala nga actually nung 9, walang napasok doon na ganun eh. Tsaka ang napansin ko doon sa babae, naka ano siya sir, overall white. Pero yung mga white lady na pinapakita sa mga movie, tsaka sa mga yung napapanood natin sa mga horror, hindi ganun. Yung pagka-white niya, hindi palda eh. Kundi tao, alam mo yung taong naka-casual wear ka lang na ganun, naka-t-shirt, naka-ano ka lang, yung hindi ko nga alam kung jogging pants yun eh. Nabigla siyang pumasok. So yun yung isa sa mga hindi ko sir hindi ko malilimutang experience dun. Tama pa na makakalimot dun. Sa ano mo, jowa mong sinaktan ka, makakamove on ka. Pero pagdating sa ganitong mga bagay, malabo, mahirap. Pero ganun pa man, siguro ano na rin to, dagdag experience na rin to. At sa mga nakaka-experience po dito sa amin, siguro hindi lang kami, sa mga viewers natin, kung po kayo mahiya, mag-comment po kayo sa amin comment section. At pwede nyo rin pong i-share dyan sa amin. At ito po yung pinaka natin, ano bang pinaka magiging ano natin dito, resolution, upang sa gayon may makapulutan silang moral lesson at kalakasan din sa iba na nakaka-experience ito. Actually, wala eh. Ano nga pala ka ba? Wala naman, di ba? Hindi, siguro lesson, para sa akin, no? Lawakan mo yung isip mo sa mga bagay na, alam mo yun, hindi naman natin abot. Kasi nga, di ba? Tanging Diyos lang nakakaalam ng lahat. So, ako man din, di ba, sabi nga sa Bible, kung yung nagpapakita nga yung mga nanay natin, tatay natin, mga kaibigan o anyong tao, di ba? Sabi nga doon sa salita ng Diyos, hindi na yun sila eh. Hindi na yun sila. Base sa aking pagkakaintindi sa teksto, tingin ko hindi na sila eh. Tapos yun nga, yung ang tingin ko dyan, sir, is entities. Siguro, demonic spirit, mga entities, I don't know. Di ko, siguro based on Bible na rin, pagbabasihan natin, siguro may ano siya, marahil nung namatay ito is may dugo. Basta sa dugo, sumisigaw kasi ang dugo. Hindi sa literal na nasaktan ka, may tumulong dugo, sumigaw hindi. Dugo kasi buhay eh. Hindi natin masabi kung bago siya namatay is nahirapan siya or bakit to bumabalik dun sa lugar na to, hindi alam. Pero last month po, nag-CR ako doon sa sinasabi niya. Nag-CR din ako doon. Nakikiramdam din ako kasi yung CR po doon sa lalaki halos magkadikit lang, magkatabi lang. Napakalaki ng CR doon. Halos masasabi kong isang parang kwarto siya. Pwede kayang ma-videoan yun, sir, no? Para pwede, ma-share din natin sa mga manonood, no? Ang tanong kung papayagan tayo. Hindi tayo papayagan. Kaya kailangan inside job yun. Ay, so. Medyo sir, graduate na tayo sa ganun eh. Basta yun pa man.
Nag-CR ako doon ng siguro nasa part siya ng 4:30, around 4:30 to 5. Solo lang ako doon. Ang masaklap, walang tabo. Buti na lang. Yun ang maganda. May bote ng soft drinks. Wala akong no-face ako. Pero alam niyo po, habang ako ay nasi-CR, syempre nagpe-pray na rin tayo. Sabay ng prayer doon. Tsaka, Kasi iba yung Iba talaga ang pag sikara ambience, mo yung pinto nun, iba yung ambience pero, ng banyo yun. pero actually, bukas ang pinto eh. Ang problema doon, napakadilim talaga ng area. Napakadilim. Kulang kasi sa ilaw. Napakadilim ng Yun yung mga lugar sakit na yan. doon nun. Praise the Lord. Wala naman. Wala naman makakita doon. Siguro sa akin lang, may share ko lang din. Hindi natin alam eh. Hindi natin alam kung kailan sila magpapakita, darating. Kung the more kang matatakot, mas lalo kang matatakot. At yung kung may multo man talaga, hindi ito ginawa lang likha ng ating mga mata, kundi talaga ito yung nag-appear at nagparamdam. The more kang manonood ka ng mga horror, the more sila magpaparana sa'yo. The more mo silang lalong gustong ma-experience, syempre, yun nga to say is to believe Ayaw ko maniwala Pero number 1 po dito is prayer na lang. More on prayer na lang sa Lord. Siya lang talagang magpoprotekta sa atin, mag-iingat. Ito po ang pinakaano, kung saan ka mas lalong maniniwala, yun ang mangyayari sa'yo. Siguro Pero kung the more madadominate ka, the more kang maniniwala sa Diyos, hindi na sila magpaparanas. Marahil, makakikilabutan ka pa, pero sinasabi nga dito, mas makapangyarihan siya. Walang doubt doon. Siyempre, mas makapangyarihan talagang higitan Diyos. Kaya nga lang, kumbaga, yun talaga yung evidence na meron talaga. No? Meron talaga. Kasi ako mostly napapanood ko lang yan sa mga sa mga YouTube, nagbablog. May isa pa nga, di ba, may mga ghost hunter na YouTube channel na nakikita kong, alam mo, yung peke yung video talaga Alam mong mukha talaga ng tao. Tsaka yung manananggal na may paa, doon ako tuwan-tuwa Kumbaga, hindi ko na lang, wag na lang nating pangalanan yung vlogger, no? Pero kasi talaga ang sa akin lang kapag yan is mga entity yan, hindi mo kayang lapitan yan. Hindi mo sila magagawang lapitan. Oo, most Kasi talaga. number 1, kikilabutan ka na, yung matatakot ka pakiramdam. Yung nervous mo na Kasi tingnan mo, ninenervyos ka na bago lalapitan mo pa. It is lalo mong hinahamon sila. Tama din. So yun, sa susunod sigurong natin sir, exploration. Mag-explore naman kami, bali tignan natin kung makukuhaan natin ng picture o video, okay. yung mismong kinuwento natin. Yung sa akin po. Yung sa mall kasi mahihirapan ako pero I hope makausap ko yung pinaka doon ulit, security. Siguro sir, kung mapa-duty ka doon, pero kung wala man, as soon as possible, makarating tayo para ma-videohan natin. So, yun lang naman siguro ang natin ngayon, no? Yun lang naman ang magiging unang vlog natin ngayon sa gabi nito. So, yun, salamat sa inyo, no? Salamat sa inyo mga ka-shekels. Sa aming munting podcast. So, yun. Subscribe na lang po. Yun po, ulitin po Like na lang namin. po, Subscribe nyo po. Boy Patatas po, no? At salamat po. Lagi tayo mag-ingat at lawakan ang ating isip. So, yun lamang po.